died in the wilderness. Wherefore hast thou dealt with us to carry us forth out of Egypt? Verse number 12, kayo po. Verse 12, ready, begin. Now is the word that we did tell thee in Egypt, saying, Let us alone, not that we serve the Egyptians, for it had been better for us to serve the Egyptians, than that we should die in the wilderness. Verse number 13. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he shewed to you today. For the Egyptian whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Verse 14, kayo po begin. Verse number 15, sabay-sabay po tayo. Ready, begin. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speakest unto the children of Israel that they go forward. That they go forward. Tayo po lahat ngayon, yung buot manalangin na spray manaming Diyos sa tila sa lahat. Kami po, O Diyos, ay nagpupuli po nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon, panibagong umaga na pinagkalab niyo po sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga uwing na pinawi, uwing na napakinggan. Nawa po Diyos, pamagitan po ng aming mga boses, mga tinig, na patuloy po namin kayong mataas, mapurihan sa inyong mga buhay. Maraming po salamat, O Diyos, sa pagkabasa po na itong kasulatan, ang aming pong pagpulay-pulay sa umaga pong ito, ng aming itinalangin, ang inyong pong Santong Banal Espiritu ang kumilos po sa aming pong kalagitnaan. Nang bawat isa po ay patuloy makita po namin ang inyong pong pangunguna po sa amin, ang inyong pong nais na dapat po namin gawin bilang isang anak, bilang isang mga mananampalataya, na kung saan sa buhay po namin, makita po namin ang kahalagaan ng ganitong klaseng paglilingkod, at the same time, Lord, panghawakan po namin ang inyong pong mga salita sa aming pong mga buhay. Bless you po, Diyos, yung mga Sunday schooler po namin, nasa kanilang murang edad, na patuloy sila mahubog sa inyong pong mga salita, nang sa ganun, patuloy po sila makapaglingkod sa inyong pong harapan. Bless you po ang kanilang tagapagturo, at sa aming pong pagpapatuloy, banalin niyo pong lugar pong ito, huwag niyo pong kaya makagawa ang aming kaaway, kung hindi, kayo pong magbigay ng katagumpayan at kasiyahan sa aming pong pagpapatuloy. Dahil po kami nilangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Please be seated po, pwede na po kayo maupo. So once again, good morning, at tayo nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat Sunday na naman, amen? Every Sunday, it is God's day. No po, Lord's Day. Na sa buhay po natin, ang araw na linggo, ito po ay unang araw sa isang linggo, na kailangan ng bawat tao, ang bawat mga mananampalataya, na tayo lahat ay maglingkod sa ating Panginoon Diyos. No po, kagaya po yan. No po, yung sabihin natin yung tradisyon ng mundo, kung nga po, nagsimula ngayon, nang nagkaroon po sila tinatawag na pagbuhay-buhay ng mga palaspas, no po, na sa kanila pong paniniwala, no po, magkakaroon daw po na yung pagpapala. Pero alam niyo ba mga kapatid, sa buhay po natin, no, ang buhay natin dapat ito po ay ilaan natin sa Diyos, ibigay natin kahain buhay sa Panginoon, na tayo po lahat ay maglingkod, magbigay ng oras. No po, nakakalungkot po mga kapatid, this week, yan po, tinatawag po nilang Holy Week, no po, sa tradisyon. Pero nakakalungkot mga kapatid, nagiging Holy Week lang, no po, pagkatapos po noon, ng isang week, by next week, wala na. No po, yung bang kabanalan, pang 1 week lang. No po, kung pa po yan, magbibigayan, makikita mo sa daan, magluluto ng mga merienda, magkakabot sa mga tao, magbibigay, para daw maanoon yung pagsasakripisyo sa Panginoon. Pero nakakalungkot po din mga kapatid, hindi ko sinasabing mali yung ginagawa nila. Mali in the way na hindi nila pinagpapatuloy. No po, kasi nakakalungkot, nagiging pakitang tao na lang. Tama po ba? Nasabi ng Diyos, mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, kung gusto mo talagang ikaw ay magkaroon ng pagsasakripisyo sa Diyos, dapat lagi mong alalahanin ang Panginoon sa iyong buhay. Dapat lagi kang maglingkod. Dapat lagi kang lumapit. Dapat patuloy tayo na magbigay ng oras para sa Panginoon. No po, hindi lang tayo nagtilay-tilay. No po, yung iba, meron pa no po, yung ba pumupunta sa iba't ibang mga simbahan. No po, nakabas pa yan Isa sa salubong po namin, napakarami po nila. Pero nakakalungkot mga kapatid, yun nga po, yung bang ang kanilang pagtilay-tilay sa pagsasakripisyo ng Panginoon ay panandalian lang. Kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, lagi natin alalahanin ang pag-ibig ng Diyos. Lagi natin tingnan mga kapatid yung pagsasakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. No po, andun nga mga kapatid, no po, kung titignan natin, no po, sa krus, si Kristo ay napako, si Kristo ay nagpasan, si Kristo ay nagpakahirap. For what reason? Para lamang ang tao ay magkaroon ng daan patungo sa langit. Para lamang ang tao ay magkaroon ng panibagong pag-asa. Para lamang ang tao ay magkaroon ng panibagong buhay. Buhay na may Panginoon. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, kailangan natin patuloy na alalahanin ng Diyos. At kagaya rin po mga kapatid,
Sa week na rin po ito, magpapalabas sila ng mga movie about Ten Commandments. Diba? The Bible. Diba po? At ito nga mga kapatid, ito ipapalabas din nila ito eh. Yung account ni Moses, yung ating nabasa. Diba? Dahil dumating po yung punto mga kapatid, ang Panginoon, diba po, dahil nga naging alipin yung Israelites sa Egypt, ninais ng Panginoon na dapat sila'y matanggal doon. Na dapat sila ay maalis sa pagkaalipin. Pagkagapos, pagkatalikala ng kanilang mga kamay, na sabi ng Panginoon, Moses, ikaw ang aking gagamitin para yung bansang Israel ay palayain sa kanilang pagkaalipin. Napo, niya lang mga kapatid, dumating po yung punto na yung mga Israelites, habang sila'y pinangungunahan ni Moses, napo, nagreklamo po sila. Bakit sila nagreklamo? Kasi hinahabol po sila ng mga Egyptian. Si Pharaoh, napo, nasinagyan niya yung kanyang karwahe. Napo, ang dami mga karwahe, mga kapatid, 600 chariots, na hinabol po sila para sila'y patayin. Kaya dito sa account natin kung nabasa mga kapatid, nasabi po ng mga Israelites, Moses, sabi po sa verse number 11, ito ba inyong nais? Dinala mo kami, nilabas mo pa kami sa Egypt para kami doon ilibing. Diba? Ilibing mo kami doon sa disyerto. Na po, ang ganda na ng aming kalagayan doon sa Egypt. Na po, pero nung sagot ni Moses sa verse number 12, sabi niya dito, it is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians. Ito pa po, nagsalita pa po, mga kapatid, yung mga Egyptians, nag-reason out pa sila. Ang ganda na ng lugar namin doon, na kami nagsaservice sa mga Egyptian. Diba? Ang sabi niya dito, at dito, nilagay mo kami dito sa disyerto para mamatay. Sabi naman po ni Moses sa verse number, the next verse number 13, and Moses said unto the people, fear ye not. Sinabi ni Moses sa mga tao, huwag kayong matakot. Stand still. Tumayo kayo at tumindig. Ang sabi ni Moses, at tignan natin and see the salvation of the Lord. Tignan natin ang pagliligtas ng Diyos. Sapagkat sa araw na ito, sabi ng Panginoon ni Moses, na po, yung mga Egyptian na yan, hindi nyo na makikita yan. Na po, bakit? Kasi pupuksahin na sila ng Panginoon. Anong command ni Moses? Dahil sila nakapalibot na mga kapatid, di po ba meron silang ilog o sabihin natin dagat na kailangan nilang tawirin? No po, sapagkat kung iikot pa sila, matagal, mahabol na sila. No po, so ngayon, nakikita nila mga kapatid, para bang dead end na? Wala na silang lusot. Pero nang ginawa ng Panginoon, di po ba ang Diyos kumuha ng daan? Na yung dagat, hinati ng Diyos? No po, may command ng Diyos dito mga kapatid sa verse number 14. Sabi sa verse number 14, the Lord shall fight for you, and He shall hold your peace. Ang Diyos, ipaglalaban ka. Ang Diyos, hindi ka iiwan, sabi ni Moses dyan. Amen. Hindi ka mapabayaan, sapagkat ang Panginoon, bibigyan tayo ng kapayapaan. Amen. Na po, nandun sila'y balisa. Nandun sila'y takot na takot. Bakit? Kasi nga papalapit na yung mga kalaban. Anong harap nila? Dagat. Napakalawak na dagat. Dead end na sila. Pero sabi ni Moses, yung maglala, yung mga kalaban natin, mga Egyptian, hindi nyo na makikita yan. Nga po, at ang Diyos, ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ano sagot ng Panginoon dito sa verse number 15? Sabi po sa verse number 15, and the Lord said unto Moses, ito sinabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa kanila, sabi niya dito, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, ano yung sinasabi nila sa akin? Diba? Diba sinabi ko sa iyo, ay yung mga Israelites, anong kailangan nilang gawin? Sila dapat ay mag-go forward. Utos ng Diyos, go forward. Tingnan niyo po mga kapatid yung instances, parang ganito. Ito po ang dagat. Dagat po ito. Tapos, nandito sila. Nandito ang kalaban. Ang instruction ng Diyos, natatakot sila. Pero ang instruction ng Panginoon, Moses, di ba sinabi ko sa iyo, sabihin mo sa kanila na kailangan sila mag-go forward. Anong harap nila? Dagat. Anong ibig sabihin? Nandun ang pagdududa nila. Nandun ang takot. Pero ang instruction ng Diyos, go forward. Ano gusto kong emphasize this morning mga kapatid? Yung bang ang Diyos nagbibigay siya ng direction? Di ba yung go forward direction? Tama ba? Naranasan niyo na po ba ang magtanong?
naghahanap ng pupuntahan ninyo. No po, meron sabihin natin, diretso lang. Tapos pagkatapos ng isang kanto, kaliwa. Kaliwa. Tapos kanan. Anong ibig sabihin nun? That is direction. Tama ba? Direction yun eh. Na kailangan mo sundin para ikaw ay makapunta sa iyong paroroonan. No po mga kapatid, so pansinin natin mga kapatid, God's direction. Ang Diyos, pilit tayo hindi nadirect. Pilit tayo sabihin natin mga kapatid, ginagabayan para tayo makapunta doon sa dapat natin kinalalagyan. Na po, nasabi ng Panginoon kapatid, dapat ang bawat isa, makita natin yung paggabay ng Diyos. Ang Panginoon may direksyon. Anong utos ng Diyos? Go forward. The title of our message this morning, God's direction. No po, ang paggabay ng Diyos. Ang pagbibigay ng daan ng Diyos. No po, sabi niya po dito, point number 1, God's direction is clear. Ang direction ng Diyos, napakaliwanag. Anong utos ng Diyos? Go forward. Lumusong kayo. No po, mag-forward kayo. No po, bakit mga kapatid? Kasi nga, ang gagawin ng Diyos, hahatiin niya yung dagat. Diba? Kung babasahin natin yung next verse, mga kapatid, sabi dito sa verse number 16, and lift up thy rod, and stretch forth out thy hand over the sea, and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Na po, ano po nangyari dyan mga kapatid? Nasabi ng Panginoon kay Moses, Moses, i-lift up mo yung rod, yung tungkod mo. Na po, na yun symbolizes ng kapangyarihan ng Panginoon. At ituro mo sa dagat. Ituro mo sa dagat. At ang dagat ay mahahati. Hihiwalay. At kayo makakalakad doon sa tuyong lupa. Can you imagine? Napakatagal na nandun ng tubig. Dapat ang kanilang lalakaran putik-putik. Di ba? O sabihin natin malambot. Bakit? Dahil sa tubig. Pero nasabi ng Panginoon patay, kayo ay dadaan na ano? Tuyong lupa. Anong instruction ng Diyos? Go forward. The God's direction is clear. Alam niyo ba mga kapatid, God's direction is the best solution in a difficult situation. Napapansin niyo ba mga kapatid, ang utos ng Diyos ay napaka-clear, napakaliwanag. At yung utos ng Panginoon mga kapatid, ito yung best choice, best solution in difficult situation. Mahirap ang kanilang sitwasyon. Mapapahamak sila, mamamatay sila. Pero ano bang sabi ng Diyos? Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Ano pinapoint ng Panginoon? Napakaliwanag ng direksyon ng Diyos. Kagaya po sa umaga po nito mga kapatid, napakaliwanag ng nais ng Panginoon sa buhay natin. Na dapat tayo po bilang tao, bilang mga mananampalataya, dapat tayo naglilingkod sa Diyos. Dapat pumunta tayo sa bahay-sambahan. Imbes na iba ang ating puntahan, punta tayo sa simbahan. Manalangin tayo. Umawit tayo. Magpuri tayo sa Panginoon. Na po, bakit? Kasi nga ito ang nais ng Diyos sa ating po buhay. No? Could you imagine yung testimony po ni Nanay Julie? Si Nanay Julie po, dati pinupuntahan ko lagi yan eh. Pero dumating time, hindi ko na pinupuntahan. Sabi naman niya, Pastor, kahit di mo ko puntahan, magsisimba ako sa Sunday. Na, di ba? Yun ang kagandahan. Na po, bakit namin kayo pinagsasalita, pinagtetestimony? Para malaman naman ang inyong saloobin. Na, di ba? Kamukha, sabi ni Nanay Julie, na-starstruck siya. Di ba? Di ba? Kanina, di magana mainit, pero pinag-initan siya. Di ba? Tapos sabi niya, simula nang nakapakinig siya, nakapaglingkod siya sa Diyos. Could you imagine? Sabi nga niya, dati wala naman siyang reliyon. Di ba? Pero ngayon, natuto na siyang magbigay ng paglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi nga, clear ang salita ng Diyos. Clear yung paggabay ng Panginoon. Kung hindi na natin mga kapatid, tayo po'y patuloy na binibigyan ng direksyon ng Diyos sa buhay natin. Ang kailangan na natin gawin, makita. Makita na maliwanag ang Diyos. Maliwanag po ba ang Panginoon sa inyo? Kayo, hindi kayo maliwanag. Magsasalamin mo na ako. Lumiwanag na. Di ba? Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon bago yung salamin ko. Diba? Bago to. Diba? Maraming salamat. Libre lang. Can you imagine? Blessing. Blessing ng Panginoon kasi tayo nagpapagamit. Papakuha ko to. Siguro nasa 5,000 plus ito. Diba? Pero buti na lang. Nagbabible study tayo sa EO. Diba? Sa EO po, every Friday, may Bible study po doon. Nasabi na sa akin, libre na lang po yan, Pastor. Libre na lang. Diba? Handa na sana ako magbayad eh.
Buti na lang, libre. Di ba? Buti na lang, may salamin na ako ng bago, lumiwanag kayo. Di ba? At mas lalo nagiging maliwanag na salita ng Diyos. Di ba? Kasi mga kapatid, minsan kasi, yung vision natin, yung paningin natin, nagiging malabo. Hindi nagiging clear. Why? Kasi hindi maliwanag ang ating kaisipan. Tama ko ba? Hindi nagiging maliwanag ang salita ng Diyos, ang direksyon ng Panginoon. Bakit? Kasi minsan, kulang tayo ng pakikinig. Kulang tayo ng pananampalataya. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa bansa ng mga Israel, hey, hindi nyo ba nakita ang kapangyarihan ko? Sabi ng Panginoon, ng Diyos nyong pinaglilingkuran ay totoo. Could you imagine? Totoo ang Diyos eh. Napatunayan nila. Nahawi ang dagat. Napo, at ano nangyari mga kapatid? Nakita nila yung mga kalaban po nila. Alam niyo ba yung mga kalaban nila? Yung mga chariots. Di ba nakalapas sila sa dagat? Tama ba? Tapos umabol sila. Could you imagine, naglalakad versus may kabayo? Sa tingin nyo, ano mas mabilis? Naglalakad o yung mga nakasakay sa kabayo? Di ba mas mabilis yung nasa kabayo? Pero matagin nyo mga kapatid, isipin nyo, bakit kaya hindi nila nahabol? Di ba? Naglalakad lang eh. Ang kabayo, ang bilis. Tama mo ba? Pero bakit hindi nila nahabol? Kasi nga, pinipigilan sila ng Panginoon. Mayat lang. Napapinibigyan sila, pinapabagal sila ng Diyos. Pero nandun pa rin yung mga bansang Israelites. Sila'y takot na takot. Akala nila mamamatay na sila. Hindi nila nakikita na maliwanag ang utos ng Diyos. May instruction ng Diyos. Nagbigay na siya ng direction. Nagbigay na siya ng command. Ano yung command? Go forward. Diba? Patuloy lang kayo. Diba? Go forward. Ano ba mga kapatid? God's direction is clear. The second thing is God's direction is correct. Di mo ba? Yung utos ng Diyos, yung direction ng Diyos, di mo ba tama? Amen po ba? Amen. Laging tama ang command ng Diyos. Hindi mali. Para ba yung tao, pilit niya sabihin natin, sinasabi nila, mali ang salita ng Diyos. Alam niyo ba, kung babasahin natin, pag-aaralan po natin yung Bible, ang dami pong klase ng Bible. Mga kapatid, iba't ibang klaseng Bible. No po, pero tingnan natin ano ba yung tamang Bible. Ano ba yung perfect Bible? Ano ba yung inspired na Bible? No po, alam niyo po ba, ang salita ng Diyos isa lang. Pero ang salita ni Satanas, napakadami. Kasi bakit? Pilit na ginagaya yung salita ng Diyos. Kaya tingnan natin mga kapatid, what is the perfect book? Perfect Bible. Ang pinangahawakan po natin is the King James Bible. Amen. Na po, alam niyo po yung word na King James Bible? This is the King James Version. Sabi sa pag-aaral mga kapatid, this is the perfect and authorized Bible. Na po, kaya tayo kita umahawak ng iba't ibang klase ng Biblia. Isa lang, King James Bible. Bakit? Kasi walang kulang ito eh. Walang bawas, walang dagdag. Mantakin niyo po sa ibang Bible, angel ang nakasulat. Sa kanila, agila. Malapit po ba yun? Angel sa agila. Di ba? Napakalayo. Ano pa yung ginawa mga kapatid? Yung iba, paniniwala nila, walang impyerno. Tinanggal yung word na hell. No po, napakaliwanag ng impyerno. Mark 9:44. Ang sabi ng Panginoon, and in hell, sabi doon mga kapatid, may bungod na hindi namamatay. May apoy na hindi napupugnaw. No po, anong ginawa nila? Tinanggal. Ano kung gusto kong i-emphasize ito mga kapatid? That God's direction, God's command is correct. This word is correct. Amen. Hindi natin dapat ito palitan. Hindi natin ito dapat bawasan. Hindi dapat natin ito dagdagan. Kung hindi dapat, ang kailangan natin gawin, ito ang ating panghawakan. Kasi nga, correct na ito eh. Amen. Di ba? Pwede ba natin turuan ng Diyos? Sa tingin nyo, pwede ba natin turuan ng Panginoon? Come on. Pwede ba natin turuan ng Diyos? Hindi natin pwede turuan ng Diyos. Tao lang tayo eh. Tama ba? Hindi natin pwede turuan ng Panginoon. Nasabi niya ng Panginoon, na po, nagbigay siya ng halimbawa, yung magpapalayok eh. Di ba? Yung nagpapalayok, naguhubog siya ng mga iba't ibang klaseng lalagyan. Tama ba? Ngayon, kung yung lalagyan na yun, no po, ay sabihin natin hindi maganda, pangit. Pwede ba magreklamo ito? Sasabihin niya sa gumagawa niya, bakit ganyan mo kung ginawa? Di po ba hindi? Ganun din sa Panginoon. We cannot question God. Hindi natin pwedeng kausapin ng Panginoon, mga kapatid, na sabihin natin, Lord, mali ka. Hindi po, hindi natin pwedeng turuan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa. Ito po nakakalungkot, mga kapatid, marami dahil sa karunungan ng tao.
Na po, dahil sa kanyang sobrang katalinuhan, minsan lumalabas sa kanyang bibig para mas magaling pa siya sa Diyos. Di mo ba? Di mo ba, mga kapatid, kapag nanonood kayo, pinapakita ng tao, napakagaling niya. Na po, pinapakita ng tao, napakagaling niyang manalita. Magsabi. Na po, na minsan, kinukuha na yung papuri ng tao. Na po, na sinasabi ng tao, ay, parang boses ng Panginoon. Di ba? Alam niyo ba si King Herod? Si King Herod sa Bible, na po, na tinanggap niya yung papuri ng tao na sinabi niya, ay, para siyang Diyos. Kagaya siya ng Panginoon. Sabi naman ni Herod, dahil hari siya, ay, oo. Di ba? Inilevel niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Could you imagine? Inilevel niya ang kanyang sarili sa Panginoon dahil hari siya. Dahil meron siyang pinangungunahan na lugar. Akala niya kapantay niya ang Panginoon. Ano po nangyari mga kapatid? Dahil tinanggap niya ang papuri ng tao, uod. Alam niyo po ba yung uod? Kinain niya. Kinain siya. Namatay siya. Could you imagine? Hari siya. Ano yung pumatay sa kanya? Uod lang. Ano yung gusto niya pasayas ng Panginoon doon? Kahit sino man, hindi ka pwede magmayabang. Dahil ang katapat mo, uod lang. Mamamatay ka. Could you imagine? Uod lang yung pumatay sa kanya. Hari siya. Ang dami niya mga kawal. Ang dami niya mga sundalo. Ang laki ng kanyang pinangungunahan. Pero dahil tinanggap niya sa kanyang sarili na kagaya siya ng Panginoon, kapantay niya ang Panginoon, dahil may kapangyarihan siya, meron siya pinangungunahan, tinanggap niya ang papuri ng tao, sabi ng Diyos, uod lang yung katapat mo. Na po, sabi ng Diyos, ito'y reminder sa buhay ng bawat isa. Huwag natin kunin yung glory ng Diyos. Na po, yung mga kapag sinabi ka magaling, ay wapi, magaling ko eh. Hindi. Di ba? Pag sinabi mo yun, mga kapatid, yes, pinupuri ka ng tao, magaling ka, pero wag mong kunin yung sabihin mo, ay oo ka, magaling ako, hindi. Dapat sabihin mo lagi, magaling ang Diyos. Amen? Amen. Magaling, hindi ka magaling, magaling ang Diyos. Amen. Nagiging magaling ka dahil sa Panginoon. Tama ba? Nagiging magaling ka, nagiging maabilidad ka. Nagagawa mo yung mga bagay-bagay. Bakit? Dahil po sa Panginoon, hindi naman dahil sa iyo. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, napaka-liwanag ng salita ng Diyos. God's direction is very clear. God's direction is correct. Tama. Hindi pwede natin itong maliin. Amen? Tama eh. Anong kailangan natin gawin? Sa salitang tama, sa command na tama, kailangan natin sundin. Tama ba? Magiging mali po ba ang direksyon ng Diyos kung hindi natin susundin? Sa tingin po ninyo, magiging mali po ba? Hindi. Tama ba? Tama pa rin yun, kahit hindi natin sundin. Anong kailangan, ano po yung mangyayari lang sa atin dahil hindi natin ginagawa? Hindi natin sinusunod yung direksyon ng Diyos. Tayo po'y patuloy na lumilihis ng landas. Tayo po'y patuloy na namumuhay sa baluktot na pamumuhay. Tayo po'y namumuhay doon sa mali, kasalanan. No, po kaya sabi ng Diyos, hey, my word, my command is sure, is correct, is clear. Ano kailangan mo gawin? Obey it. Di ba? Kailangan natin sundin. Kailangan natin sundan ang nais ng Diyos sa buhay natin. Could you imagine kung hindi nila sinunod yung salita ng Diyos? Nasabi nila, go forward. Sa tingin niyo po, ano mangyari sa kanila? Mapapahamak sila. Mamamatay sila. Bakit? Kasi tumaliwas sila sa gusto ng Panginoon sa kanilang buhay. Number 3. What's number 3? Andiyan pa po ba kayo? Say amen? Amen. God's direction, first is clear, is correct. The third thing is certain. Sigurado. Di ba? Ang utos ng Diyos is certain. The word certain, sigurado. Na po, alam niyo po ba sa mundong ito, ang daming pagkakataon sa buhay natin, uncertain. Hindi, walang kasiguraduhan. Tama ba? Pastor, anong ibig sabihin? Kagaya po mamaya, matutulog tayo. Meron po bang kasiguraduhan na magigising tayo? Wala. Uncertain. Tama ba? Minsan ang dami nating plano, ito lagi sinasabi, ang dami nating plano. Pero mga kapatid, ang sabi ng Diyos, hindi natin alam kung kailan tayo mabubuhay. Ang kamatayan, walang pinipiling oras. Pwede dumating kahit anong oras. Tama po ba? Amen. Pwede dumating kahit anong oras. Lalakad ka, pwede dumating. Natutulog ka, pwede dumating ang kamatayan. Kumakain ka na, pwede pang dumating ang kamatayan. Kahit anong edad, bata, matanda, malakas, may pera, nag-aaral, magaling. Pwede dumaan ang kamatayan.
Anong ibig sabihin nun? Hindi tiyak ang buhay. Uncertain. Hindi tayo sigurado. Na po? Hindi tayo sigurado. So sabi dyan mga kapatid, God's direction is certain. Meron lang pinakasigurado. Sa buhay natin, ang Diyos. Siya yung tunay. Siya yung totoo. Na po? Minsan, meron tayong mga kaibigan nang sabi natin, ang ating kaisipan, sabi natin, yung kaibigan ko, yung kumare ko, sigurado ako sa kanila, di nila ako iiwan. Di ba? Sa oras ng aberya. Di ba kayo nagtataka sa oras ng aberya, kanya-kanyang exit na yung tao? Kanya-kanyang palusot na. Tama? Kanya-kanyang palusot na. Bakit? Kasi hindi sila sigurado eh. Ngayon, kakampi mo, mamaya-maya, baka kaaway mo na. Ewan ko ba? Ganun po ang buhay. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, there are a lot of things that is uncertain. Pero meron sigurado ang Panginoon lamang. No po, ang Diyos lamang. Ang kanyang salita. No po, kaya sabi po ng ating pinag-aralan, mga kapatid, go forward, napakaliwanag, napakasigurado, totoo. Ang utos ng Diyos, sabi ng Panginoon, go forward! Not backward! Not sideward! Amen? Ang utos ng Diyos, just go forward. Hindi ka magsa-sideward. Hindi ka magba-backward. Diba? Ang sabi niya mga kapatid, not awkward. No po, huwag ka din daw awkward. Ano ibig sabihin ng awkward? Diba? Yung parang hindi mo alam yung ginagawa mo, awkward ka, taliwas. Diba? And not forward. That's direction ng Panginoon mga kapatid. Dapat huwag ka rin maging duwag. Kailangan ka lang patuloy na sumunod. Diba? Nakakita na kayo ng sundalo? Sabi ng sundalo, diba? Harap sa kanan. Diba? Harap! Tapos kumarap, kaliwa. Diba? Ayun yan, nag-iisip kayo. Ano ba? Ano kaliwa? Diba? Kanan at kaliwa lang, hindi nyo man alam. Ano kasi to? Kaliwa ba to? Kanan? Ha? Ano to? Kaliwa o kanan? Parang split. Ano yan? Answer same lang kayo. Ano mo? Diba? Hindi mo alam kung ano kaliwa eh. Diba? O ano to? Ha? Right, diba? Left, diba? Nasubukan nyo ba yun? Kaya yung, diba, sa eskwelahan dati, talagang meaningful yung nagtitraining. Para alam mo yung right and left mo. Diba? Right, left. Nakita nyo rin sa Facebook yung nagmamarcha. Diba? Nakita nyo rin, yung nakakatawa. Tinuturuan siya magmarcha, tapos palimali-mali siya. Diba? Minsan ganun ng tao eh. Yung mga tinuturuan na, mali pa rin. Sabi niya, pinalagyan na ng bato. Kasi may technique yun eh. O, eto ha, lalagyan ko ng bato yung kaliwa. Hawakan mo ha. O, harap sa kanan. Harap, kaliwa pa rin. Diba? Meron na nga siyang guidelines eh. Diba? Meron na siya. Kaso, ang tao, ganun eh. Minsan, hindi niya naunawaan. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, always listen to the plan. Lagi kang makinig sa plano. Lagi kang makinig sa instruction. Di ba? Sa mga nagtatrabaho. Di ba, pag bago ka magtrabaho, bibigyan ka ng instruction. Tama ba? Meron muna tinatawag ng training. Magti-training ka muna. So ngayon mga kapatid, titignan nila kung fit ka dun sa work. So bibigyan ka ng instruction. Ito gagawin mo, ito gagawin mo. Sige, titignan ko muna. Tama? Sige, tingnan ko muna mga 2 araw kung kaya mo. Bibigyan ka ng instruction. Ngayon, doon sa instruction pa lang, mali ka na. Doon sa inutos pa lang, hindi mo na magawa. Sa tingin nyo mga kapatid, tatanggapin ba talaga kayo? Di ba hindi? Bakit? Sa simpleng instruction, hindi ka sumunod. No, kung ano sasabihin sa'yo, ay sige, tawagan ka lang na namin kung matatanggap ka. Tawagan ka na lang namin. Di ba? Yung word na tawagan ka lang namin, ibig sabihin nun, hindi ka natatawagan. Tama ba? Bakit? Kasi nga, simple instruction pa lang, hindi ka na sumusunod. Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, alam niyo ba ang nais ng Panginoon? Simple instruction pa lang. Minsan ang tao, ayaw niyo na sumunod. Yung mga sa simpleng pananalita ng Diyos na sabi ng Panginoon, magsisi ka ng iyong kasalanan. Ang tao, sasabihin pa niya, bakit ako magsisisi? Wala naman akong kasalanan. Bakit ako lalapit sa Diyos? Hindi naman ako makasalanan. Could you imagine yung tingin ng tao sa kanya sarili, walang kasalanan? Sa tingin niyo po ba, tama po ba yun? Ang sabi ng Biblia, lahat ng tao makasalanan. Pero maraming tao, hindi nila nakikita meron silang kasalanan. Ano ginagawa nila? Hindi nila tinatanggap na meron silang
kasalanan. Anong ginagawa nila? Nanunuro ng iba. Tinuturo nila yung iba. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, simple instruction. You cannot follow. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, tignan mo, sigurado ang salita ng Diyos. Kaya nice ng Panginoon, mga kapatid, patuloy ka lang lumapit. Patuloy tayo magsisiko. Imagine, ito nga po, mga kapatid. Tapos, yung bang sigurado ang direksyon ng Diyos. Dati iba-iba yung direksyon natin. Tama po ba? Papunta tayo dito, papunta tayo dito, papunta tayo dito, papunta tayo dito, papunta tayo dito. Pero ngayon, nag-isa na yung direksyon natin. Di ba? Saan tayo patungo sa araw na linggo? Sa simbahan. Tama po ba? Nagkaroon tayo ngayon ng ibang isang direksyon. Dati iba-iba yung pinupuntahan natin. Iba yung gusto natin. Iba yung lakad natin. Pero ngayon, mga kapatid, dahil tayo'y pinag-connect ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng pamamaraan dahil nga ito ang nais ng Diyos sa buhay natin. Na po, na hindi man tayo magkakapamilya, hindi man tayo magkakabarangay, hindi man tayo magkakakilala dati, pero nilagay ngayon tayo ng Diyos sa isang direksyon. Ano yung isang direksyon natin? Patungo sa Panginoon. Amen po ba? Patungo na tayo ngayon sa Diyos. Patungo ngayon tayo sa paglilingkod. Patungo na tayo ngayon sa simbahan. Patungo na ngayon tayo, mga kapatid, para tayo ay magtuwid ng buhay. Pastor, bakit tayo kailangan magtuwid? Kasi nga, a lot of times, balot tayo. Amen po ba? Amen. Ako lang po ba yung maamin na sometimes balot ako? Di ba? Tayong lahat balot. Amen. Mali ang kaisipan, mali ang prinsipyo, mali ang pananalita, mali ang puso. Pero tinama ng Diyos, nagsimula tayong makinig. Tinama ng Panginoon, simula na tinanggap natin at tayo makasalanan. Amen? Amen. Nagsimula ang Panginoon, mga kapatid, na inayos ang ating buhay nung tinanggap mo si Kristo sa iyo. Sa amin po mga bisita, na po napakahalaga na kailangan ng Panginoon ilagay natin sa ating puso. Kasama natin si Brother James. No po? Kasama po ni Sister Mayla. No? Sa umagang ito. No? Lahat tayo dapat maging maliwanag ito na si Kristo. No po, ang pinakamahalaga, na dapat natin ilagay sa ating mga puso. Ito yung pinaka-best decision natin gawin. Hindi po yung pagpipinitensya. Hindi po yung pagbubuhat ng krus. Hindi po, mga kapatid, yung pagbabasa ng mga nobena. No po? Hindi po yun ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, kung ikaw ay nakinig, nagsisi ng iyong kasalanan, at tinanggap mo si Kristo sa iyong puso. That is the best decision. Yun yung pinaka-the best moment na nangyari sa buhay ko. Sa buhay ko. Simula nang tinanggap ko si Kristo sa aking puso. Yun po yung turning point. Ano ba yung word na turning point? Patungong impyerno. Na po, dahil makasalanan, dahil hindi tinanggap ang Panginoon, pero binago ng Diyos, nag-iba. Turning point. Na po, kumbaga, pumihit. Dati diretsong impyerno tayo eh. Pero ngayon, simula tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso, nakinig ka ng kanyang salita, na po, naglingkod ka. Sabi ng Panginoon, yung turning point ngayon, pinihit ng Diyos yung daan mo. Saan yung daan mo ngayon? Patungong langit. Patungong langit. Bakit? Kasi may kasiguraduhan sa Diyos. Na po, kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, patakin niyo mga kapatid, isipin po ninyo, ang sabi ng Diyos, yung kasalanan natin, nakalipas, pinatawag na ng Diyos. Yung kasalanan natin pangkasalukuyan, pinatawad na rin ng Diyos. Yung kasalanan natin, panginarap, pinatawad na rin ng Diyos. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos. Na po, yung bang pinatawad na tayo. Lumipas, kasalukuyan, past, future, and, di ba? Past, kasalukuyan, present, tapos yung future, patawad, ganun po sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, ay ganun po pala, Pastor. Patawad na po pala ako sa kasalanan kong hinaharap. Sige, magkakasala na ako. Total, pinatawad naman pala ako ng Panginoon. Hindi po ganun, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, yung totoong tumanggap sa akin, yung totoong naglilingkod sa akin, hindi magpapatuloy sa kasalanan. Meron dapat pag-aayos. Meron dapat pagtutuwid. Bakit? Kasi nga, si Kristo nasa puso mo. Tapos, kaya sabi ng ating pinag-aralan, mga kapatid, God's direction is certain, sigurado. Just go forward, not sideward, not backward, not awkward, and not forward. Kailangan ka maging matapang.
Minsan nga mga kapatid nandoon, akala natin, alam niyo po ba ang Panginoon? Ang Panginoon yung specialty niya yung imposible. Ano po ba? Ulitin ko po mga kapatid. Ang specialty ng Diyos yung imposible. Kasi mapapatunayan mo ang Diyos sa mga bagay na imposible. Yung posible, alam mo na pwede yun eh. Tama ba? Kahit wala ang Diyos doon, kaya mo kasi bakit? Alam mo, posible. Pero ang Diyos, kumikilos siya sa bagay na hindi imposible. Sa mga bagay na imposible, yung parang hindi mo alam yung gagawin mo, parang walang pag-asa, parang wala nang magagawa para hindi ka nagagaling. Pero ang Diyos, mga kapatid, pag nagtiwala ka, kapag sumunod ka sa Diyos, kapag mga kapatid, inobey mo yung command ng Diyos, na mas lalo ka naging malapit sa Diyos, sabi ng Diyos, ipapakita ko aking kapangyarihan. Nako, dadagdagan ko pa ang iyong araw. Pagagalingin kita, palalakasin kita, ibibigay ko ang iyong nais. Bakit? Para nang sa ganun sa buhay mo, patuloy mo akong paglingkuran. Kasi bakit? Kasi ako lang yung sigurado, sabi ng Diyos. Lahat ng bagay pwede tayong iwan. Sa konting halaga, konting pangyayari, pwede tayong maghiwalay. Kasi bakit? Ganyan ang tao. Nako, tinitignan yung pagkakaiba, ay hindi tayo nagpapatuloy. Sabi ng Diyos, bakit hindi natin tignan ano yung pagkapareha natin? Ano yung pagkamukha natin? Kamukha yan, meron tayong isang goal. Ano yung isang goal natin? Maglingkod sa Diyos. Purihin ang Panginoon, itaas ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi ng Diyos, patuloy tayong magsama. Nako, kaya sabi po ng point number 4, the last thing. God's direction is clear, is correct, is certain. The last thing is challenging. Utos ng Diyos, masya-challenge ka. Bakit? Kasi nga imposible. Pero sabi ng Diyos, don't worry. Ang trabaho mo lang sumunod. Ako ang gagawa ng paraan, sabi ng Diyos. Di ba? God will make a way. God will make a way. Alam niyo ba yung awit niya? When there seems to be no way. Di ba? Sa paningin mo, walang daan. Pero ang Diyos gagawa ng daan. Ang kailangan mo lang gawin, sumunod. Ang kailangan mo lang gawin, magtiwala. Ang kailangan mo lang gawin, makinig sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ang God's command is very challenging. Di ba? Matcha-challenge ka dapat. Yung bang dapat talagang pag-iigian mo. Di ba? Yung bang talaga dapat kailangan mong seryosohin kasi nga nakaka-challenge. Nag-challenge po ba kayo sa paglilingkod sa Diyos? Amen. Ha? O okay lang, kahit wala lang. Di ba? Yung bang nakaka-challenge kasi bakit? Minsan binabawalan ka. Pero kailangan mong gawin na tama. Di ba kayo nagtataka mga kapatid? Dati, marami sa atin, sa ibang bagay kita ay binabawal. Pero pagdating sa Diyos, babawalan ka. Naglilingkod ka, nagsisimba ka, pumunta ka sa church, binabawalan ka. Pero dati hindi ka naman binabawalan sa ibang bagay. Pero pagdating sa Diyos, nung simulang ikaw ay nakaunawa, nung simulang ikaw ay nagkaroon ng puso magsimba, maglingkod, magbigay, umawit, marami ka na magiging kaaway. Bakit? Kasi nga, ikaw ay tumatayo sa katotohanan. Di ba? Galit si Satanas ngayon, bakit? Kasi napapalapit ka sa Diyos. Galit si Satanas ngayon, bakit? Kasi nagsisimula ka ng sumunod sa Panginoon. Ako, kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, sa tingin nyo, sa buhay nyo, nag-aalala kaya si Satanas sa inyo? O hindi siya nag-aalala? Pastor, bakit hindi siya nag-aalala? Kasi alam ni Satanas, hindi ka naman totoo eh. Kaya hindi siya nag-aalala. Sabi ni Satanas, sige, okay lang, simba ka. Alam ko naman, hindi ka naman totoo eh. Sabi ni Satanas, alam ko naman, pagkita tao lang yan eh. Diba? Sabi ni Satanas, hindi naman ako nag-aalala. Kahit lagi pa pumunta sa church, pray ka ng pray. Kasi alam ko, nagpapanggap ka lang. Diba? Sa tingin ng mga kapatid, ganun ba yung gusto nyo itrato ni Satanas sa atin? Diba? Dapat makita ni Satanas na kailangan siyang matakot. Kasi bakit? Nagiging tapat tayo sa Diyos. Amen? Amen. Nagiging totoo tayo sa Diyos. Pumunta tayo sa simbahan. Bakit? Kasi gusto natin lumapit sa Panginoon. Though sometimes si Satanas gagawa ng mga hadlang. Hadlangan ka makapunta sa simbahan. Hadlangan ka mga kapatid para ikaw ay maging tapat. Pero sana po, tayo patuloy natin tanggapin yung challenge. Lord, alam ko, you have your way. May paraan ka. Yung mga challenges na ito, hindi ibig sabihin, hihinto ako. Titigil ako. Hindi po. Anong gagawin natin? Ipapakita ko
Ako talaga ay totoo. Ako, kaya sa buhay natin, ipakita natin na tayo totoo. Amen? Ipakita natin na tayo totoo. Alam niyo ba, sabi ng Panginoon doon sa Psalms, ang salita ng Diyos ay parang ilawan sa ating mga paa. No po? O sabi, parang yung hinawit nila kanina, di ba? No po? Ang salita ng Diyos ay parang ilawan sa ating mga paa. Di ba? Sabi ng awitin, at liwanag sa aking daan. Tama ba? Aking landas. O, aking landas. Kung imagine kayo na salita ng Diyos. Ito nga lagi sinasabi mga kapatid, nasabi ng Panginoon, ito ang kailangan natin maging liwanag, guide. No po, kaya sabi niya dito mga kapatid, it need guidance. No po, seek God's direction. Hanapin mo yung kalooban ng Diyos. At ito na po yung kalooban ng Diyos. Si Nanay Marites, nakilala natin siya. No po, matagal siya hindi nakakapag-church, pero ngayon nakakapag-church na ulit. Ano bakit? Kasi ito yung God's direction ng Diyos eh. Alam niyo ba ang Diyos, minsan man mag-fail tayo, madapa tayo. Pero ang Diyos, ang gagawin niya, i-realign niya tayo eh. Itutuwid pa rin tayo. Na po, minsan nga, di tayo perfect, nagkakamali tayo, minsan tayo nadadapa. Pero ang Diyos gagawa pa rin ng paraan para ano? Ibalik ka. Saan? Sa iyong tamang kinalalagyan. Amen po ba? Amen. Sa tingin po ba? Sa tingin po ninyo, nandito po ba kayo sa tamang kinalalagyan o wala? Nasa tamang kinalalagyan, bakit? Kasi nandito tayo, naglilingkod si Diyos eh. Amen? Amen. This is the right place for us. Ito yung right direction. Kaya sabi ng Diyos, hey, pagpatuloy mo lang yan. There is a command, just go forward. Not backward, not sideward. Don't be forward, just go forward. Kaya sabi po ng awitin, patuloy ka lang. Lumakad. Palapit sa Diyos. Ano po? Alam niyo po mga kapatid, isipin niyo na lang yung pagmamahal ng Diyos. Isipin niyo po yung dakilang pagmamahal ng Diyos. Sa tingin niyo po ang Panginoong Yesus, bakit siya nanatili doon sa krus? Dahil ba doon sa pako? Sa tingin niyo? Siya po ay nakahang doon. Dahil ba doon sa pako? O dahil sa pag-ibig niya sa atin? In-embrace niya yung sakit. Mga kapatid, in-embrace niya yung hirap. Na po, hindi dahil sa pako, kaya siya nakabitin doon. Nakabitin siya doon, mga kapatid. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa buhay ng bawat isa. Makasalanan tayo, hindi tayo kaibig-ibig, pero minahal tayo ng Diyos. Amen? Nagsakripisyo ang Panginoon. Could you imagine, nung ang Diyos binubuhat niya yung cross, alam niyo ba yung cross na binubuhat niya? Hindi po magaan yun. Napakabigat nun. Napakabigat. Pero could you imagine, pinaka ng Diyos. At alam niyo ba, nung binubuhat niya yung cross, hindi po patag yung daan. Alam niyo po ba yung lugar? Golgotha eh. Yung bang pataas yun eh. Tama ba? Yung bang, siyempre, hagdan po yun eh. Hagdan. Di ba mga hagdan? Siyempre, pupunta po kayo doon sa Israel kung saan tinanong po yung Panginoon. Pabundok po yun, ngayon paakyat yun. So, ibig sabihin may mga steps. Mantagin nyo mga kapatid, yung iilahin mo yung cross. Tapos, kaya kapagpaman, masaldak yun. Ang cross. Kasi bakit? Eh, naman pante-pante eh. Tama, hindi pantay-pantay. Dahil katagalog yung masaldak. Ah, makaldag. Makaldag. Makaldag na yun. Makaldag, di ba? O, makakaldag yung ano, yung cross. Diba? Not makaldag. Ha? Masaldak. Ah, diba? O masaldak na mo na yan. Eliminate na na. May Marites, hindi mo na yung masaldak ha. Pag yung cross, di ba? Ganyan. Di ba? Natatagtag. Yung wala, matagtag. No? Matagtag yung ano, yung cross habang yung pinapasa. Kung imagine, pinapasa niya, ang bigat-bigat. Bawat lakad niya, mga kapatid, talagang yung bigat eh. Pero na niya, mga kapatid, binata ng Diyos. Bakit? Dahil sa pagmamahal sa atin. Pero ngayon, yung ginagawa ng tao, pilit yung ginagaya. Di ba ba yung mga cross ngayon nilalagyan na ng gulong sa dulo? Di ba may mga gulong na sa dulo yung iba? Para ano? Hindi daw mahirap ilain. Di ba kayo nakakita ng gano'n? Hindi gano'n. Baka nakakita? No? Sa Facebook, ang dami. May gulong na. Ano ba? Kasi nga naman, mas madali daw ilain. Imagine. Alam niyo po ba yung ginagawa ng tao, yung gagawin ng tao ngayon? Pagpapasa ng krus, pagpapahirap sa kanilang sarili. Ano po? Yung bang pagpapakalbaryo, pagpapapalo, pagpapahirap sa kanila. Alam niyo ba ang Diyos, hindi niya po inutos yan. Liwanag po, kahit
gaano man basahin yung Bible. Wala po siya sinabi ng Panginoon, gayahin niyo ako. Gusto yung mabawasan ng kasalanan, magpapako kayo sa krus. Hindi po. Wala po sa Bible yun. Sapagkat ang Diyos, ayaw niya yung sinasaktan natin yung ating sarili. Kahit nga yung tattoo, bawal eh. Kasi kapapanagit sa yung sarili. Kahit nga yung maraming butas sa tenga, ayaw din ng Diyos yan. Diba? Sinisira mo yung katawan. Nga po? So therefore, yung pagsasaktan mo yung sarili, pagsusugat-sugatan mo, ayaw din ng Diyos yan. Anong nais ng Diyos? Maging totoo ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, pakinggan mo yung salita ng Diyos. Huwag kang makiuso. Amen? Amen. Baka darating si Marvin, makikita natin ito. Diba Marvin? Magbubuhat ng krus. Tapos may gulong sa dulo. Tatakbo pa yan. Diba? Hindi nyo pa nakita yun? Hindi nga sa'yo, hindi nyo pa nakita. Kasi may may grupo na sila nagpapasa ng cross buong Pilipinas. May gulong yung nila, cross. Hindi kinaano yun? Hindi nakikita. May gulong yun. Kahit walang, hindi mahal na araw, yung cross, inaano nila, salin-salitan sila. Kaya para mas mabilis sila, may gulong sa dulo. Po? So, balik tayo mga kapatid sa mensahe ng salita ng Diyos. Napakasimple lamang. Andito na tayo sa tama. Nandito na tayo sa tamang utos ng Diyos sa atin. Maglingkod tayo. In spite na mahirap, ang sabi ng Diyos, isipin mo na lang yung paghihirap ng Panginoon, walang katumbas. Ang paghihirap ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, dapat huwag kang umayaw. Kasi ang Panginoon di umayaw. Amen? Amen. Binata niya. Kaya dapat huwag kang alis. Magkaroon man ng masabi natin mga problems, magkaroon man ng mga bagay na hindi mo maunawaan, mainitan ka man, magutom ka man, dapat magpatuloy ka lang maglingkod sa Panginoon. Why? Kasi nga clear yung command ng Diyos. Go forward. Correct ang command ng Diyos. Na po, sigurado ang command ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, yung command ng Diyos, very challenging. Susunod ka ba? Magtitiwala ka ba? Na po, kaya sabi ko ng ating pinag-aralan, God's direction is the best solution. God's command is the best solution in this difficult situation. There are a lot of difficult situations that comes in our way. Na po, maraming pwedeng dumaan na mahirap na sitwasyon sa buhay natin. Pero sabi ng Diyos, the best solution is God's command. Here it is. Ito po, salita ng Diyos. Pangawakan natin. Kaya nga every Sunday na pinag-aaralan natin, salita ba ni Pastor? Hindi po, salita ng Diyos. Kaya pinakikinggan natin yung God's direction. Para ano, ito yung ating tayuan. Para ano, ito yung ating tanggapin. Diba? Pinakikinggan natin yung mensahe ng Diyos para ano, lumakas tayo, tumatag tayo. Kaya sabi ng Diyos, Papa Dad, hey! Just go forward. Don't go back. Patuloy lang tayo. Iilan tayo. Patuloy lang. Amen? Sapagkat ang Diyos, di naman tumitingin sa bilang. Tumitingin sa puso. Marami nga sila. Di naman totoo. Ano? Kwenta na marami. Kaya nga sabi ng Diyos, it's not about the quantity. It's all about the quality of Christians. Diba? Ilan kaya yung totoo sa atin? Ilan kaya yung damisay? Ilan kaya yung masusumpungan ng Panginoon na ginagawa ang lahat? In spite na mahirap, in spite na wala, in spite na may karamdaman, in spite mga kapatid, and minsan din natin maunawaan, but we still keep on going. Kasi nga, sinusunod natin yung nais ng Diyos. Let's go forward. Stand still. Tumayo ka lang, tumindig ka. At ang Diyos gagawa ng daan. Ipapakita ng maliwanag ang kanyang salita. Ipapakita niya ang salita ay totoo. Ipapakita niya na kanyang salita ay sigurado. At ipapakita niya rin ang kanyang salita very challenging. May experience mo lang ng kapangyarihan ng salita ng Diyos kung ikaw ay susunod sa Kanya. Kaya sa mga kung ito mga kapatid, God's direction. Ito na. You are in the right direction. Sabi ng Diyos. Just continue. Kaya lahat ito tumayo. Susunod please. Sige po, just bow your head. Close your eyes. So umagot po nito mga kapatid, tayo po magnilay-nilay. Tingnan natin ang ating sarili. Ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Ng Diyos ay lagi nandyan. Pili siya gumagawa ng pamamaraan para lamang ikaw ay matuwid. Para lamang ikaw ay babalik sa dating linya. Nasabi ng Diyos, bakit hindi mo lawakan ang iyong pangunawa?
Nandito ka. Bakit? Kasi itong nais ko sa iyong buhay. At ang Diyos tuwang-tuwa sapagkat nakinig ka sa direksyon ng Diyos. Bakit tuwang-tuwa ang Diyos? Kasi po meron tayong kalayaan para umindi. Meron tayong kalayaan para umayaw. Meron tayong kalayaan para umalis. Pero sabi ng Diyos, ako'y natutuwa sapagkat ikaw ay lumapit, ikaw ay nanatili, at ikaw ay nagpatuloy na maglingkod sa akin. Sabi ng Panginoon, alalahanin mo lang ang pagsasakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Alalahanin mo lang ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, bakit siya nanatili sa krus? Dahil ba sa mga pako, hindi po nanatili siya doon. Why? Because sa pagmamahal niya sa atin, gusto niya gumawa ng paraan. Gusto niya tayong tubusin. Kaya kahit mahirap, kahit masaktan, kahit siya po'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, ay tinanggap po niya sapagkat mahal niya tayo. Gusto tayong bigyan ng panibagong pagkakataon. Pagkakataon para magsimulang uli. Pagkakataon para bumangon uli. Pagkakataon para masubukan natin ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Kaya challenge ng Panginoon sa umaga pong ito, nakikita mo ba yung direksyon ng Diyos na maliwanag? Nakikita mo ba na yung direksyon ng Diyos ay totoo? Nakikita mo ba na ang direksyon ng Diyos ay sigurado? At ang direksyon ng Diyos sa atin ay very challenging. Challenging kasi bakit? Maraming ahadla. Maraming pipigil. Mismong ikaw, malalagay sa iyong isip at parang imposible. Pero sabi ng Diyos, alalahanin mo, ang Diyos ay Diyos ng imposible. Na sa lahat ng bagay, gagawin niya pong posible. Sa ating kaisipan, sa ating pamamaraan, parang walang pag-asa. Pero sa Diyos, ibibigay niya po ang pag-asa. Kaya sa umaga pong ito, nakita niyo po yung sarili, kayo po may alam ng inyong buhay, pero kung kayo gustong ilapit sa Diyos, ang altar po ay bukas. Lumapit ka, lumuhod ka, manalangin ka. Ang dami natin pangangailangan, ang dami natin gustong mangyari sa ating mga buhay, pero ang nais sa Diyos, iakbang mo yung pananampalataya. Lumapit ka, at ikaw ay manalangin. Lahat ng iyong mga pinagdadaanan, nang sabi ng Diyos, bibigyan ko yan ng kapahingahan. Lapit mo ang iyong asawa, yung magulang, yung anak, ay yung kapatid. Lapit natin lahat sa Panginoon sa umaga. Kaya manalangin na maraming Diyos sa hila sa lahat. Kami po, O Diyos, ay napupulit na nagpapasalamat sa mga salita niyo na nahayag sa aming mga buhay. Nandalangin po, O Diyos, sa patuloy kayo pong kumilos. Kayo pong manguna. Kayo pong mataasan ang mga buhay. Na sana po maging clear ang inyong kumano. Maging clear ang inyong direction sa aming mga buhay. Yes, Lord, nandun po yung mga Israelites na sila'y nagduda, na sila'y natakot. Pero sinabi po ninyo, napaka-clear, napakaliwanag ng aking command. Just go forward. Don't go sideward. Huwag tayong lumihis ng landas. Huwag tayong pumaliko. Don't go backward. Don't go upward. Huwag kang tumaliwas sa nais ng Diyos. Don't be a coward. Huwag kang maging duwag. Maging matapang ka. Sapagkat ang sabi ng Diyos, sa ginagawa mo'y tama. Kung ikaw ay naglilingkod, ang ginagawa mo'y tama. Pumunta sa simbahan, tama yan. Walang mali dyan. Kaya sabi ng Diyos, patuloy mo kung itayo, patuloy ka manindigay sa akin. Kaya Lord, patuloy lapit niyo po, Diyos. Nilalapit ko po ang buhay ko ng bawat isa. Inyo po kami tulungan. Inyo po kami gawin. Isa lahat, Lord, yung mga nanay na nandito, nanay, tatay, lolo-lola, patuloy mong bigyan ng kalakasan. Nagalingan sa kanilang mga karamdaman, patubayan, Lord, bigyan ng mga trabaho. Hindi po magtugon ang kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Bless you rin po, Lord, ang kanilang mga anak, mga kabataan sa aming simbahan, mga young people. Sana po maalis ang katigasan ng ulo. Matutong makinig. Matutong makilingkod. Maiwasan pa sa ambisyon, masamang barkada. May dalagin po, Diyos, sa buhay po namin. Patuloy po namin ang aming paglilingkod sa inyo. Na huwag po kaming alis. Huwag po kaming ihiwalay. Patuloy po kami magkakaisa. Magkakaisa sa isang layunin para patuloy po namin kayo mataas. Mapaglingkuran at magawa ang mga bagay-bagay na ito na may katotohanan po sa aming mga buhay. Kaya Lord, bless you po, Diyos, sa bawat pamilya ng aming church,
Sige po sa Barangay San Jose. Dalangin ko po kayo mga pala o Diyos sa aming paggawa sa inyo. May po madakilan. May po mataasan ng mga umay. Pinupuri po namin kayo, ginagakila, napagkamit langit. Pinili po namin sa matamis, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. God be the glory. God be the glory. Sa mga bagay pong yan, sana pagkalit natin pagkikuhan ng Panginoon. Ano ba? Bigyan po nga ako yun. So yun po, no? So maraming salamat po. So kayo po ng bawat isa. Ganyan po talaga, mainit yung ating panahon. No? Kaya nga dapat kayo po ay may inom, malamig,